Ang missile na ito ay kayang tumama sa loob ng 2 minuto bago pa man makapag-react ang kahit sinong depensa ng China. Yon ang assessment ng mga defense analyst matapos malaman na inaalok na ng India ang pinaka-advanced na bersyon ng BrahMos sa Pilipinas. Hindi ito rumor. Opisyal na itong inihayag noong nakaraang araw lang. Malaki ang ibig sabihin nito para sa West Philippine Sea. Bago pa man ialok ng India ang BrahMos Extended Range, may isang bagay na dapat tandaan. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa buong mundo na bumili ng BrahMos mula sa India. $375 million ang halaga ng 3 baterya ng BrahMos na binili ng Pilipinas. Dahil sa Pilipinas, mas nakilala ang BrahMos sa international market. Historic ang sandaling yon para sa buong rehiyon. Ngayon, halos kumpleto na ang deployment ng BrahMos sa Pilipinas. Ang Philippine Marine Corps Coastal Defense Regiment ay nag-operate na ng BrahMos batteries sa Western at Northern Luzon. Sa isang malaking military exercise, ginamit na rin ito sa simulated maritime strike scenario kasama ang Amerika at Japan. Makikita na ng China ang mensahe, handa na ang Pilipinas. Pero hindi pa tapos ang kwento. Ang kasalukuyang BrahMos na hawak ng Pilipinas ay may range na 290 kilometers. Umaabot sa Mach 2.8 ang bilis nito. Kung nakadeploy ito sa Zambales, kaya nitong umabot sa Scarborough Shoal. Kaya nitong maglunsad ng missile bago pa man makalapit ang sinumang barko ng China sa ating baybayin. Sapat na ito para sa depensa. Pero may inaalok ang India na mas malayo pa ang naaabot nito. 2 araw na ang nakalipas, opisyal na inihayag na nag-alok ang India sa Pilipinas ng BrahMos Extended Range o BrahMos ER. Proposal pa lang ito, wala pang signed deal. Pero ang range nito ay 400 kilometers, 110 kilometers ang dagdag na coverage kumpara sa kasalukuyang sistema. Mach 2.8 pa rin ang bilis nito. Kung tatanggapin ito ng Pilipinas, malaki ang magiging pagbabago. Sa BrahMos ER, hindi na kailangang i-deploy ang mga baterya malapit sa baybayin. Pwede nang ilagay ang mga launcher sa mas ligtas na lokasyon sa loob ng mainland Luzon. Mas malayo ito sa dagat. Mas mahirap din itong i-target ng China. Ang missile mismo ang aabot sa karagatan. Hindi na kailangang ilagay sa panganib ang mga launcher. Ito ang tinatawag na strategic depth. Ito mismo ang gustong makamit ng Pilipinas. Ang 400 kilometers ay hindi basta-basta na numero. Mula sa Northern Luzon, aabot na ito sa malayo pang bahagi ng West Philippine Sea. Kasama na rito ang ilang bahagi ng Spratly Islands. Ibig sabihin, mas malawak na ang saklaw ng depensa ng Pilipinas. Mas malaking bahagi ng karagatan ang mapuprotektahan nang hindi nagpapadala ng barko, nang hindi inilalagay sa panganib ang ating mga tropa. Ang missile na ang gagawa ng trabaho. Ayon sa mga analyst, ang extended range ay nagbibigay ng malaking advantage sa Pilipinas. May mga missile din ang China, pero ang tanong ay kung kaya pa rin nitong i-target ang mga launcher ng Pilipinas kung mas malayo na ang kanilang lokasyon sa loob ng Luzon. Sa BrahMos ER, mas magiging mahirap ang anumang pag-atake. Mas malaki rin ang magiging kapalit nito. At kapag mataas ang kapalit, mag-iisip ang sinuman ng 2 beses. Para maintindihan ang laki ng usapan na ito, ang original na deal noong 2022 ay $375 million, around a total of 21 billion pesos para sa 3 baterya ng standard BrahMos.
Ang Brahmos ER na inaalok ngayon ay wala pang opisyal na presyo. Pero ayon sa mga analyst, inaasahang mas mataas pa ito kaysa sa naunang deal. Malaking desisyon ang naghihintay sa Pilipinas ngayon. At ito ang pinakaimportanteng parte. Habang ang China ay patuloy na nagdadagdag ng mga barko sa West Philippine Sea, tahimik namang pinapalakas ng Pilipinas ang sariling depensa. Ang Brahmos ER ay nagbibigay ng kakayahang umabot ng mas malayo kaysa dati. Hindi na tayo yung Pilipinas na walang kakayahang sumagot. Nagbago na ang laro. Mas handa na ang Pilipinas ngayon. Tandaan ninyo ito, noong binili ng Pilipinas ang Brahmos, marami ang nagtanong kung sulit ba ang ganitong uri ng pamumuhunan. Ngayon, nag-aalok na ang India ng mas advanced na bersyon ng parehong sistema. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang papel ng Pilipinas sa lumalawak na security cooperation sa Indo-Pacific. Ang tanong ngayon ay hindi kung kailangan ba natin ng ganitong kakayahan. Ang tanong ay kung hanggang saan pa natin ito palalawakin. Para sa India, ang deal na ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa buong mundo na bumili ng Brahmos. Dahil dito, naging mahalagang bahagi ang Pilipinas sa pagpasok ng Brahmos sa international market. Kasama sa kasunduang ito, ang training, maintenance at logistics support. Hindi lang ito simpleng arms deal. Isa rin itong strategic partnership sa pagitan ng India at Pilipinas. Hindi lang Pilipinas ang nakatingin sa Brahmos. Ayon sa mga ulat, nagpahayag din ng interes ang Indonesia. Kasama rin dito ang Vietnam at iba pang bansa sa Southeast Asia. Ipinapakita nito ang lumalaking interes sa mga land-based anti-ship missile system sa rehiyon. Sa bawat bansang nagdaragdag ng ganitong kakayahan, mas lumalakas ang kakayahan ng rehiyon na bantayan ang sariling karagatan. At para sa marami, mahalagang bahagi ito ng pagpapanatili ng balanse sa Indo-Pacific. Ngayon, ang tanong ay hindi na kung kaya ng Pilipinas na magdepensa ng sarili. Ang tanong ngayon ay kung gaano kalawak ang gustong abutin ng depensa ng Pilipinas. Sa Brahmos ER na inaalok ng India, ang sagot ay posibleng 400 kilometers. Mula sa loob ng mainland Luzon hanggang sa malalayong bahagi ng West Philippine Sea. Malaking hakbang ito kung tatanggapin ng Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, ang pangunahing sagot ng Pilipinas ay protesta at diplomasya. Salita laban sa salita. Ngayon, mayroon ng isang bagay na mas mahirap balewalain. Isang supersonic missile na lumilipad sa Mach 2.8. May posibleng abot na 400 kilometers at may kakayahang magdulot ng matinding pinsala sa malalaking barkong pandigma. Nagbabago na ang anyo ng depensa ng Pilipinas. At hindi pa tapos ang Pilipinas. Kasabay ng Brahmos ER offer, nagkasundo ang Japan at Pilipinas na pabilisin ang proseso ng posibleng paglipat ng Abukuma-class destroyer escorts sa Philippine Navy. Kasunod ito ng state visit ni Pangulong Marcos sa Tokyo. Nag-deploy din ng Amerika ng NMISIS anti-ship missile system sa Batanes noong balikatan. 3 malalaking development sa loob lamang ng maikling panahon. Ngayon, ang Pilipinas ay hindi lang may Brahmos. Malapit na itong magdesisyon kung tatanggapin ang pinaka-advanced na bersyon nito. Ang Brahmos ER. 400 kilometers ang posibleng abot. Mach 2.8 ang bilis. Ang West Philippine Sea ay ating dagat. Lagi itong atin. Ang tanong ngayon ay hindi kung kaya nating depensahan ito. Ang tanong
ay hanggang saan pa natin palalawakin ang kakayahang yon. Bago tayo magtapos, nais kong batiin si Kiwi Kaleko sa pagsali bilang bagong PKM member. Maraming salamat sa iyong suporta sa channel. Ang bawat membership ay tumutulong sa paggawa ng mas marami pang content, research at analysis para sa ating lahat. Kung nais ninyo ring suportahan ang PKM, maaari rin kayong sumali bilang miyembro ng channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas!